Good morning po. Happy Mother's Day po sa mga nanay. Although nakapag-celebrate na pala kayo. Tunay na we are blessed dahil naririto tayo ngayon. Makikinig tayo ng salita ng Diyos, ang kanyang mensahe para sa umagang ito. Tanong, nakaranas ka na ba ng kahirapan, kagipitan, kasawi ang palad? Sino po ang hindi pa? At ipagpe-pray po natin dito sa unahan. Welcome po. Bago po ang lahat pala, nakalimutan ko. Ako nga po pala, para po sa hindi pa nakakakilala sa akin, ako po si Ate Jonah. Ako po ang sekretary ng Taytay New Life Fellowship. Sige po, tuloy na po tayo. Ano ang ginawa mo habang nasa kalagitnaan ka ng kahirapan, ng kagipitan, ng mga nakaka-stress na mga pangyayari sa buhay mo? Ano ang ginawa mo habang naroon ka sa adversity? Kanino ka lumapit upang makaahon sa hirap? Sino ang inasahan mo? Who or what is your hope in the midst of adversity? Ang ating pong mensahe ngayon ay pinamagatang Hope in the Midst of Adversity. Ang ating text ay matatagpuan sa John 16:33. Sabayan po ninyo ako sa pagbasa ng salita ng Diyos. I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Tayo po muna ay manalangin. Aming Diyos, mapagpalang Ama, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin at patuloy po naming itinataas ang inyong dakilang pangalan sa aming kalagitnaan. Sapagkat kayo po ang aming Diyos, ang pinagmumulan at ang nagbibigay sa amin ng karunungan upang magamit mo po kami na maipahayag ang katotohanan ng inyong banal na salita. Ang nagbibigay buhay sa amin, itago niyo po ang inyong lingkod sa mga oras na ito at tanging ikaw lamang, O Diyos, ang mabigyan ng luwalhati sa akin pong pagpapahayag ng mensaheng ito. Gabayan niyo po ako at buksan ang puso ng bawat naririto na makakarinig ng inyong pagtuturo. Salamat po sa banal na Espiritu na sumasa amin at nagbibigay sa amin ng conviction. Nawa po ay makarinig ang may pandinig. Sa inyo, aming Diyos, ang lahat ng papuri at pagsamba. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Yeah. Babasahin ko pong muli sa Tagalog ang ating text. 1:16-33. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo, pero magpakatatag kayo dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo. Sa ating pong text ay makikita ang dalawang katotohanan o certain realities. Ayaw tumalab. Okay na. Yan. Ang dalawa pong certain realities ay the followers of Jesus will suffer great distress or adversity. And pangalawa, Jesus had already won the victory. Ang ating pong Panginoong Jesus ang nagsasalita sa ating verse dito sa tekstong ito. Sinasabi niya rito sa kanyang mga alagad,
At ganun din sa mga mananampalataya ni Kristo. Sinasabi rin po niya sa atin ang verse na ito. Malinaw ang sinabi ng ating Panginoon na tayo po na mga sumasampalataya kay Kristo ay daranas ng paghihirap o adversity. Hindi tayo exempted sa kahirapan. Hindi po totoo yung kapag ikay nakakilala ay ikaw ay nasa bed of roses. Ang ating Panginoon, siya ay nakaranas din ng sufferings, ng paghihirap. Kaya hindi po maaari na ang mga tagasunod ni Kristo ay hindi makakaranas ng sufferings o paghihirap. Pero dapat, ma-realize din po natin kung ang paghihirap ba na ating dinaranas ay dulot ng pagsubok ba o mga bungang pangyayari lamang. Ano ba yung bungang pangyayari? Ito ay mga consequences. Mga consequences ng mga maling desisyon natin sa buhay. Mga maling ginagawa natin na alam na nating hindi tama, pero tuloy pa rin ginagawa. I-define po natin ang mga salitang ito. Ayan tayo. Saan ba itatapa? Adversity. Ito ay mga difficulties. Difficulties. Dito na tayo. Oo nga. Sufferings. The state of undergoing pain, distress, or hardship, yun daw ang sufferings. It is a conscious endurance of pain or distress. Consequence, a result or effect of an action or condition. It is the effect, the result, or outcome of something occurring earlier. Tanong, saan nagmumula ang mga nagpapahirap sa mga tao? Mga nagpapahirap na sakit, mga kagipitang dinaranas ng mga tao. Saan nagmumula? Minsan, naiisip natin na pinarurusahan ng Diyos, kaya nahihirapan or sinusubok. Pero hindi niya alam o hindi niya naiisip or in denial siya na dahil sa mga mali niyang ginagawa, nanggagaling ang lahat ng nararanasan niyang paghihirap. Halimbawa, ikaw ay estudyante, hindi ka nag-aaral, hindi ka nagpapapasok, ang daming dahilan. Tapos hindi ka ngayon makagraduate, nakapag-iwanan ka na ng mga kasabayan mo. Ito ba ay sufferings? O ito ay consequence? Gusto mong ma-promote, ipanagpe-pray natin, promotion, para ma-increase ang sweldo. Tapos tayo ay laging late. Madalas tayong absent. Mas malamang yung ating tardiness sa ating pagiging empleyado. Hindi tayo ma-promote. Ito ba ay sufferings, paghihirap? O ito ba ay consequence? Halimbawa ako, mahilig akong kumain ng mga kanin, mga kolesterol. Ngayon, tumaas ang sugar, tumaas ang kolesterol, ang daming matataas, panalo. Ngayon, ano yon? Consequence. Kasi nga, walang control sa kakakain. Lahat ng birthday, lahat ng kasal, lahat ng patay, lahat ng binyag nandoon at kain ng kain, nag-enjoy na enjoy. So, iyon ay consequences ng mga buhay ng tao. Pagkatapos ay pagnanalangin, gusto ora mismo pagalingin ni Lord. Lord, ikaw ang aking great healer. Hindi po yun tama bilang mga tagasunod ni Kristo. Dapat, anong sabi doon sa fruit of the Spirit? Ang panghuli doon ay self-control. So ako po ang unang-unang tinuruan ng mensaheng ito. So, yon. Ano pang halimbawa? Ito ay mga paghihirap na naranasan ng tao.
Ano pang halimbawa? Alam na natin yon. Alam natin sa sarili natin ang mga mali, ngunit patuloy nating ginagawa. Yan po ay mga paghihirap na nagmumula sa bungang pangyayari. Ang kasalanan, ito ay mga consequences din ang dulot ng mga kasalanang ito. Ang kasalanan ay lumalalim at nanganganak at nagkakaroon ng paghihirap ang mga tao. Paano? Halimbawa, ang isang tao ay walang kontrol sa paggasta. Kasali rin po ito sa atin. Paggasta sa finances, hindi pa nasesweldo, bumili na. Pagdating ng sweldo, ay na-hospital pala yung kasama sa bahay. Ay di nasira na ngayon ang budget. Hindi na, wala na, nagkagulo-gulo na. Maraming babayaran sa credit card, may hospital din bibili ng gamot. So, yun, nasira na. Walang kontrol sa paggasta. So, darating ang araw, magkakautang-utang. At yun, mahihirapan na. Sasabihin siya ay sinusubok dahil doon sa mga utang-utang na yan na hindi malaman kung paano uunahing bayaran sabay-sabay. Tapos tumaas pa ang aircon o tumaas ang kuryente, sabay-sabay na. Yun. Ang tawag doon ay nai-stress ang mga tao ngayon. Pero iyon po ay consequences. Ang pakikipamatok sa hindi mananampalataya, para po sa ating mga single na mga bata pa, para alam nyo na. Ang mga bagay na alam mo na mali, ngunit patuloy na ginagawa, tapos, kapag nagka-problema along the way, ito ay, sasabihin ay sufferings. Hindi na nga mananampalataya ang iyong nagustuhan, nakipamatok ka. Pagkatapos, ano pang mangyayari doon? Magsasama ng hindi namang kasal. So kapag tayo hindi nakasal, wala tayong blessings ng ating Panginoon sapagkat iyon po ay kasalanan. Hindi natin maitatama ang mga mali sa mga isa pang pagkakamali. Ang buhay ay mas lalong magiging mahirap. People commits immorality. At iyon po ay hindi sufferings. Ito po ay consequences o mga bungang pangyayari. Ano-ano ba ang legit o tunay na paghihirap? Betrayal. Katulad po ng nangyari sa ating Panginoong Hesukristo. Ang ating Panginoong Hesukristo ay maraming sufferings na naranasan. Ipinagkanulo siya ni Judas sa 30 pirasong pilak. He was denied. Itinatuwa siya ni Pedro. Iniwan siya ng kanyang mga disipulo. Kahit minahal niya ang mga disipulo, tinuruan niya, pero anong nangyari? Iniwan siya. Ito po ang mga legit na sufferings. Jesus suffered mentally, physically, emotionally. Si Jesus ay dumanas ng paghihirap hanggang sa kamatayan. He suffered humiliation, exhaustion, hanggang sa mamatay siya sa krus ng Kalbaryo. Ano pa ang mga sufferings na legit? Persecution. As a believer and follower of Jesus, tayo po ay persecuted. Sabi dito sa 2 Timothy 3:12, in fact, everyone who wants to live a godly life in Jesus Christ will be persecuted. Tayo po ba ay dumaranas ng matinding paghihirap kapag tayo ay nagpapahayag ng salita ng Diyos? To the point na tayo ay papatayin kapag tayo ay nag-share ng gospel. Nararanasan po ba natin yun dito? Suffering is an expected element in Christian living. We are persecuted for righteousness. Ngayon, kung hindi po tayo nape-persecute, tayo po ay kabahan na, baka hindi po tayo tagasunod ni Kristo. Sabi ng 2 Timothy 2:3, share in suffering as a good soldier of Jesus Christ. Makibahagi ka sa mga paghihirap
bilang isang sundalo ni Kristo. Kung kabilang kayo sa kanila, mamahalin nila kayo. Pero hindi kayo kabilang sa kanila, kundi pinili ko kayo mula sa kanila. Kaya't napopoot sila sa inyo. Tandaan nyo ang sinasabi ko sa inyo na walang aliping mas higit sa kanyang amo. Kung inusig nila ako, uusigin din nila kayo. At kung sinunod nila ang aking salita, susundin din nila ang inyong salita. Sinabi po ito sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Ano-ano ba yung examples naman ng suffering through Apostle Paul? Apostle Paul, he was imprisoned and repeatedly flogged and 3 times beaten with rods. Siya ay na-stone din. 3 times po siyang na-shipwreck. Nandun sila sa barko, nasira ang barko. So yun, nanatili sila doon. Nahirapan din siya doon. Pero sa kabila po ng paghihirap na dinaranas ni Apostol Pablo, siya pa rin ay nakapag-encourage doon sa mga kasama niya. Siya pa rin ang nagpalakas ng loob, nagpalakas ng faith ng mga kasama niya doon sa barkong nasira. Sabi niya dito sa 2 Timothy 3:11, alam mo na rin ang mga dinanas kong pag-uusig at paghihirap. Katulad ng nangyari sa akin sa Antioch, Iconium at Lystra. Ngunit iniligtas ako ng Panginoon sa lahat ng mga iyon. Ang totoo, lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo ay daranas ng pag-uusig. Para pong isang hayop si Apostol Pablo nung time na yon. Dahil ninais ng mga umuusig sa kanya na siya ay patayin. Gusto siyang patayin. Katulad ng ating Panginoong Hesus, gusto rin siyang patayin. Christ in Paul was displayed through his courage. Nagpakatatag si Apostol Pablo. Na-display ang ating Panginoong Hesus sa ginawa niya. He rejoiced in his sufferings for Christ's sake. Not only for the Lord, but for your sake. Lahat para sa atin upang tayo ay ma-encourage kapag tayo ay nasa gitna ng kahirapan. Alam niyo ng Panginoon dahil sinabi na niya, daranas ang mga tagasunod ni Kristo ng paghihirap. Ginawa ni Apostol Pablo ang magalak sa gitna ng kahirapan para maluwalhati ang ating Diyos. Sabi niya doon, continue in the faith because through many tribulations, we must enter the kingdom of God. Maraming kahirapan ang dapat nating danasin para mapabilang sa paghahari ng ating Diyos. May benefits po ang sufferings. Kay Apostol Pablo, naging benefits niya dito ay, the suffering was the way to refine him. Na-break yung pagtitiwala niya sa kanyang sarili. Siya ay magaling. Di ba dati siya ay namumuno, siya ay magaling, mayaman. Pero dahil sa mga suffering na naranasan niya, anong naging resulta? Na-refine siya. Nakalimutan niya ang magtiwala sa kanyang sarili at umasa lamang siya sa ating Panginoong Hesus. He allowed God to put His grace on display. Hindi siya umasa o ipinagyabang ang kanyang sariling lakas, kundi ang kalakasan ng Diyos ang kanyang ipinagmalaki. Ang Diyos ang kanyang iniherald sa kanyang buhay. It humbled him to keep him from exalting himself. Hindi ang sarili ang itinataas. It draws him to the Lord in deep prayer. Mas lalo po siyang nanalangin. The divine power was perfected at nakita po sa kanya. Ang Panginoon ang nataas sa buhay ni Apostol Pablo. Sabi ng Panginoong Hesus sa ating text, take courage, take heart, I have overcome the world. Sabi sa 2 Corinthians 4, verse 1, at pati na rin po sa verse 16, we do not lose heart. Bakit kaya inuulit-ulit ang salitang we do not lose heart? Para po hindi tayo mag-give up
at mag-give in kapag tayo ay nasa gitna ng mga kahirapan. Hindi tayo bumibigay kapag tayo ay nahihirapan, hindi bumibigay sa kasalanan. We do not quit. Hindi tayo madaling huminto. Kailangan tayo ay tuloy-tuloy lamang. At para magawa po natin ang sinasabing take heart, we must have strong convictions sa ating pananampalataya. Ang ating responsibilidad bilang mga tagasunod ni Kristo ay maging liwanag sa kadiliman. We are to shine the light in the darkness. We are the light because Christ is in us. Nasa atin po si Kristo, kaya dapat tayo ay mga nagliliwanag. Hindi ang mga Kristiyanong mas nauuna pang nai-stress. The light is also the Word of God, because therein the light of the gospel is revealed. Nakikita po sa salita ng Diyos. Ang gospel. This is the heart of the point and purpose of the church in the world. To preach not ourselves, but Jesus Christ, our Lord and Savior. For what we proclaim is not ourselves, but Jesus as Lord. Sinabi rin dito ni Apostol Pablo, when I'm weak, then I'm strong. Bakit ngayon nasabi? Dahil ang kapangyarihan ng Diyos ang nakikita sa kanyang kahinaan nung siya ay nagsasuffer. Nakita ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay niya. Babasahin ko po itong verse na to. Sa 2 Corinthians 9:9-10. Ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, sapat na sa iyo ang biyaya dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking kahinaan. Nang sa ganon ay lagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. Dahil dito, maligaya ako sa aking kahinaan. Sa mga panlalait sa akin, sa mga pasakit, pang-uusig at sa mga paghihirap alang-alang kay Kristo. Sapagkat kung kailan ako mahina, doon naman ako pinalalakas ng Diyos. Isang example pa rin po ng suffering ay itong kay Job. Sa Book of Job, it tells the story of a man who suffers great losses. Diba doon sa Job, namatay lahat ng kanyang mga anak, nawala yung mga ari-arian, lahat nawala, wala nang natira, maliban po doon sa kanyang asawa. Si Job ay righteous, siya ay matuwid, kaya inalaw ng Panginoon na siya ay subukin. Di ba kung naalala natin doon sa text, nagpaalam pa si Satan sa Diyos para lang subukin siya. Sabi ni Satan, kapag tinanggal mo ang lahat-lahat ng yan, lahat-lahat ng mayroon siya, isusumpa ka na rin yan. Pero nakita natin doon, di ba? Patuloy pa rin siyang nagpuri sa ating Panginoon. Mas madali ang pagsubok kung alam natin ang reason kung bakit nangyayari ito. Pero sa naranasan ni Job, hindi niya po alam ang reason bakit nangyari lahat sa kanya yon. Habang nararanasan niya yon, hindi niya alam kung bakit nangyayari ang lahat ng yon. Siya ay nabigo, nawala yung mga anak, nagkaroon pa siya ng sakit, di ba meron siya mga pigsa-pigsa. Na ang dahilan ay upang makita ang pagkilos ng Diyos sa buhay ni Job. Kaya po yun ay nangyari, para mataas ang ating Diyos sa buhay niya. The reason was to show the hand of God and His deliverance para kay Job. Kung paano siya itatawid ng Panginoon doon. At nakita naman natin sa bandang huli, di ba? Mas nadoble pa yung mga yaman na nawala sa kanya. At nagkaroon pa rin siya ng mga anak na magaganda. The reason was Job would really glorify God. Sa kabila ng lahat ng kahirapan, napapurihan pa rin ang Panginoong Hesus. Ang kaluwalhatian pa rin ng Panginoong Hesus ang dahilan sa lahat ng sufferings na pinagdadaanan niya.
At kung nabasa po natin ang story ng Job, nakita naman natin na napagtagumpayan ni Job ang lahat ng pagsubok na pinagdaanan niya. Binigyan pa rin siya ng tagumpay ng ating Diyos. Ang Diyos pa rin ang may control ng lahat. Again, Job is a righteous man at ang sabi ng Biblia, yun ang sinabi ng Biblia, he is righteous. He shunned evil. To the point na nagpaalam pa si Satan para lang masubok siya. Pinagtagumpay pa rin ng Diyos ang kanyang anak na si Job. Pinuri niya ang Diyos kahit nawala ang kanyang mga anak at ari-arian. Sabi niya doon, di ba? You give and you take away. Blessed be the name of the Lord. Tayo po ba kapag may nawawala sa atin, naalala pa nating papurihan ng ating Diyos? Psalm 112, verse 6 to 8. For the righteous will never be moved. He will be remembered forever. He is not afraid of bad news. His heart is firm, trusting in the Lord. His heart is steady. He will not be afraid until he looks in triumph on his adversary. So ito po ang katangian ng isang tagasunod ni Kristo. Hindi siya natatakot kahit anong bad news ang dumating sa kanyang buhay. Hindi siya matitinag. Pero uulitin ko ulit, kailangan ay alam po natin ang ating pinagdadaanan. Ito ba ay legit na suffering? O ito po ba ay consequences? O bungang pangyayari ng ating mga maling desisyon? Who is our hope in the midst of adversity? Sino ba talaga ang ating pag-asa? There is only one hope in the midst of our adversity. He is our Lord Jesus Christ, who died on the cross and rose again and is now sitting in the right hand of God on His throne. Siya lamang po ang tanging pag-asa, wala na pong iba. Ang sabi ng ating Panginoong Jesus ay, take heart, I have overcome the world. Daranas kayo ng paghihirap sa mundong ito, pero magpakatatag ka at napagtagumpayan ko na ang laban sa mundo. It is finished, sabi niya doon, di ba? It is finished, tapos na. Huwag kang manghina. Wala tayong ibang pag-asa o hope sa mundong ito, kundi ang sundin ang salita ng Diyos. Ang tangi nating pag-asa ay ang pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesus. Kahit anak siya mismo ng Diyos, natutunan niya ang pagiging masunurin sa pamamagitan ng pagtitiis na dinanas niya. Siya ay nagtiis din. We can only have hope in fellowship with Christ. Kapag po tayo ay hindi sa Diyos umaasa, hindi talaga tayo magkakaroon ng pag-asa. A right relationship with Jesus is abiding in Him. Remaining in Him, manatili tayo sa Panginoon. It means to continue in a daily relationship with Him by trusting the Lord. Prayer, obedience, love, and joy. Rejoice in the Lord always. Ano pa man ang dinaranas mo, rejoice. Bakit? Doon ka lalakas. The joy of the Lord is your strength. Siya lang ang magbibigay sa iyo ng kalakasan, walang iba. At ang lahat ng pinagdadaanan mo o lahat ng sufferings mo, it will turn into joy and peace. Sabi sa John 14:1, sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong mabagabag. Magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala rin kayo sa akin. Ito po ay command ng ating Panginoon. Magtiwala tayo sa Kanya. Mayroon pong pagtitiis bilang Kristiyano. Mayroon talagang pagtitiis na kasama. Sabi sa 1 Peter 4, verse 12, mga minamahal, huwag niyong isipin na wari bang hindi pangkaraniwan ang matinding pagsubok na inyong dinaranas.
Huwag ninyong isipin na tila baga hindi pangkaraniwan ang nangyayari sa inyo. Magalak kayo na kayo ay naging bahagi sa mga paghihirap ni Kristo, sapagkat nahayag na ang kanyang kaluwalhatian, labis kayong magagalak. Kapag nahayag na ang kanyang kaluwalhatian, labis kayong magagalak. Kapag kayo ay inalipusta dahil sa pangalan ni Kristo, pinagpala kayo sapagkat ang Espiritu ng kaluwalhatian ng Diyos ay nananahan sa inyo. Sa ganang kanila, siya ay inalipusta. Ngunit sa ganang inyo, siya ay pinarangalan. Huwag magdusa ang sino man na sa inyo bilang mamamatay tao, o magnanakaw, o gumagawa ng masama, o mapanghimasok sa gawain ng iba. Ngunit bilang isang mananampalataya, huwag niyong ikahiya. Huwag ikahiya ninuman kung siya ay magdusa. Sa halip, purihin niya ang Diyos sa mga bagay na ito. Sinabi rin po sa Beatitudes, kasama rin doon, Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you, persecute you, or falsely say all kinds of evil against you because of me. Yung pong me ay si Jesus. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way they persecuted the prophets who were before you. Kasama po ito. Talagang kasama ang pagpe-persecute, insulto. Ang kahihinatnan ng pagsunod sa nais ng makasalanang pagkatao ay kamatayan. Pero ang kahihinatnan ng pagsunod sa nais ng banal na Espiritu ay kapayapaan at buhay na walang hanggan. Kaya sumunod po tayo sa banal na Espiritu. Siya ay sumasa atin mula nang tinanggap natin si Jesus. Sumasa atin po ang banal na Espiritu. Alam natin ang mali, alam natin ang tama. Tayo na po ang susunod kung ano ang tama. Tayo rin po ay may free will upang hindi tayo masadlak sa paghihirap. Ang mga taong ang pag-aasa ay na kay Kristo ay may napakagandang kalagayan sa hinaharap. Ito po ay pangako ng Biblia sa Romans 8. Para sa akin, ang mga paghihirap na ito ay hindi maihahambing sa napakagandang kalagayan na mapapasa atin balang araw. Maging ang buong nilikha ay sabik na naghihintay na ihayag ng Diyos ang mga anak niya, sapagkat ang lahat ng nilikha ng Diyos ay hindi nakaabot sa layunin para sa kanila. Nangyari ito hindi dahil gusto nila, kundi dahil ito ang gusto ng Diyos. Pero may pag-asa pa, dahil palalayain din niya ang buong nilikha mula sa kabulukang umaalipin dito. At makakasama rin sa napakagandang kalagayan ng mga anak ng Diyos. Alam natin na hanggang ngayon ang buong nilikha ay naghihirap at dumaraing tulad ng isang babaeng manganganak na. Noon pa po isinulat to, pero alam ng Diyos na mahihirapan ang lahat. At hindi lamang ang buong nilikha, kundi pati tayong mga tumanggap ng banal na Espiritu na siyang unang kaloob ng Diyos ay dumaraing din. Habang naghihintay tayo na matubos ang ating mga katawan at mahayag ang ganap na katayuan natin bilang mga anak ng Diyos. Ligtas na tayo at naghihintay na lang na maging ganap ang kaligtasang ito. Umaasa tayo dahil wala pa ang inaasahan natin. Aasa pa ba tayo kung nariyan na ang ating inaasahan? Pero kung ang inaasahan natin ay wala pa, maghihintay tayo ng may pagtsatsaga. Dapat tayong mga Kristiyano ay may pagtsatsaga. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Kahit dumanas pa tayo ng mga pagsubok, paghihirap, pag-uusig, gutom, kawalan, panganib o maging kamatayan,
Gaya ng sinasabi sa kasulatan, alang-alang sa inyo, palaging nasa panganib ang aming buhay. Para kaming mga tupang kakatayin, pero kahit ganito ang kalagayan natin, kayang-kaya nating pagtagumpayan sa tulong ni Kristo na nagmamahal sa atin. We are more than conquerors through Him who loved us. Lagi po nating alalahanin ang verse na ito sa Romans 8. Ito po ay pangako sa atin ng ating Panginoon. Basahin po natin ang Romans 8. At much better kung i-memorize din po natin. Para kapag tayo ay dumadaan sa mga sinasabing pagsubok, kahirapan, ito po ang magbibigay sa atin ng pag-asa, ang salita ng Diyos. Sapagkat natitiyak ko na walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Maging kamatayan o buhay, mga anghel o anumang makapangyarihang espiritu, ang kasalukuyang panahon o ang hinaharap, ang mga kapangyarihan, ang mga nasa itaas o mga nasa ibaba, o kahit ano pang bagay sa mundong ito ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ito po ang ating blessed hope. Ito po ang pag-asa. Ang napakagandang kalagayan sa hinaharap ng mga nagtitiwala kay Kristo. Sa mga sumusunod sa salita ng Diyos. Sa mga pinili ng Diyos noong una pa lamang, bago pa niya likhain ang mundong ito. Dito po tayo magtatapos sa ating isang verse sa Revelation 3:21. Pahayag 3:21, sinasabi po dito, ang magtatagumpay ay pauupuin ko sa tabi ng aking trono. Tulad ko na nagtagumpay at naupo sa tabi ng trono ng aking Ama. Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng banal na Espiritu sa mga iglesia. Para po sa ating challenge, sino ang iyong pag-asa? Tunay ka bang kay Kristo lamang nagtitiwala at nakadepende? Tayo lamang po ang makakasagot ng tanong na ito. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos mapagpalang Ama, marami pong salamat sa inyong itinuro sa amin sa umagang ito. Na ikaw lamang ang aming Panginoong Hesus, ang tangi naming pag-asa sa aming buhay, sa mundong ito na aming ginagalawan. Wala po kaming maipagmamalaki sa aming sarili. Tunay na apart from you, our Lord Jesus Christ, we can do nothing. Ikaw lamang aming Diyos ang nagbibigay ng buhay sa amin, at ikaw lamang ang aming pag-asa. Na sa lahat ng nararanasan ng bawat isa na paghihirap, ito po ay napagtagumpayan na ng aming Panginoong Hesukristo. It is finished. At ang pinangahawakan namin, Ama, ay ang inyong banal na pangako sa amin. Ang mayroon po kaming buhay na walang hanggan sa kalangitan kasama ang aming Panginoong Hesus. Patuloy po ninyong pagpalain ang Joy in God's Salvation Church na patuloy na lumalago hindi lamang sa bilang kundi higit sa lalim ng pagkakilala sa inyong anak na aming Panginoong Hesus. Salamat po sa inyong grasya at pagtulong mo sa inyong conviction sa amin sa banal na Espiritu. Pagpalain mo po ang church na ito na makalikom sila, Panginoon, upang sila ay magkaroon ng malaking building katulad ng kanilang ipinapanalangin, Panginoon. Alam namin na kayo po ang source, kayo ang great provider na magkakaloob sa kanila, Panginoon, ng kanilang hinihiling sa inyo, Panginoon, na building, na malaking building na may kasamang parking. At ito po, Panginoon, ay hihintayin, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. Ikaw lamang, Panginoon, ang mataas, Panginoon, sa church na ito. Bless their leaders, O God. Patuloy mo silang palakasin, O Diyos, sa mga pangyayari na nahihirapan sila. Pagkalooban mo silang lagi ng grasya, Panginoon, na magpatuloy, huwag huminto. Na gawin nila ang lahat ng paglilingkod para sa inyong kaluwalhatian lamang, Panginoon. Salamat po sa kalakasan, Panginoon, sa umagang ito.
Ikaw lamang, Panginoon, ang aming pinupuri, maipamuhay nawa ng bawat isa ang blessed hope mula kay Kristo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.